Napakaganda ng testimony nyo ayon sa ating kwentuhan. Meron lamang po akong tanong. Una, kailan mo nagsimula ang ating simbahan nung pagkatawag sa inyo bilang sa JA1? Ang Jews United One Church ay nagsimula ito noong December 20, 1998. 1998, it means going to 26 years. Tama Yes, po ba? this coming December. Okay. Paano niyo po nalaman na meron kayong panawagan? Siyempre, mula dun sa kawalan, ano po yung sekreto niyong nabanggit niyo sa akin patungkol kay Santiago? Una, I accept the fact na we are lack of wisdom. Okay. So I ask God to give me the wisdom. And the Lord, when I open up my Bible, the Lord brought me in James chapter 1 verse 5. Sabi niya doon, kung kulang ka ng karunungan, humingi ka at ikay bibigyan at hindi siya nanunumbat. Okay. And then literally ba talaga nilehans niyo? Yes, of course. I said, Lord, give me wisdom in Jesus' mighty name. Amen. Amen. And that's it. And eventually, yeah, the rest is history. Yeah. Imagine yung bigay sa inyo ng talino, dito sa Philippine culture, kapag nakasulat ka ng libro, ang tawag sa inyo, henyo o genius. Hindi, totoo naman talaga kasi mahirap lumikha ng libro kasi isa rin po akong manunulat. At pangalawa, ang bilib din ako sa inyo, ilang CDs about gospel song ang nalikha ni Apostles at hindi lang po yun, maganda pa ang boses niya. At nagulat pa ako dito, nung unang nakmeet ko nun si Apostles po ay hindi pa ganito kalaki ang kanyang simbahan. Pero ngayon, estimate ko dito, nasa bilyon ang kanyang simbahan. Ganong kalaki ang pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Now, ibig sabihin, hindi lamang siya binigyan ng karunungan, binigyan pa siya ng pagpapala. Swak na swak sa inyo, Apostle, yung 3 John 2 Biyaya ni Lord. Yes, yun ang gusto ko eh. Yung sabi sa Ephesians chapter 2:8 and 9, niligtas tayo dahil sa biyaya, pero meron tayong tinatawag na verse 10. We are the workmanship of God, and this is the sample of the workmanship of God, obra maestra. Pangatlong tanong, meron ng kanya-kanyang porte yung tinatawag nating panawagan. Merong evangelista, merong prophet, merong may kaiba. Siyempre, bukod doon, ano po yung tingin nyo na ito yung ultimate calling niya? Actually, I was called as a pastor then. Okay. Then eventually, through the signs and wonders and miracles, I na-discover ng mga tao na, suddenly, you are an apostle. Of course, hindi ko pinakikinggan yun. Because for me, just to serve the Lord, ay okay na yun. Not for any title or whatever. But until such time na maraming propeta, 3 propeta nag-confirm that, do you not know that you're an apostle? So, I just only smiling. Yeah. Ganun lang. Hanggang sa nagulat ako, na-confirm na ito nung maraming mga tao. According to the words of God in the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 12, that the signs of the apostle is signs and wonders and miracles. Ooh. So, yan ang sign of the apostles. That's why even in the Romans chapter 15 verse 19, nasabi nga ni Apostle Paul that I fully preach the good news because of the signs and wonders and miracles. I fully preach the good news from Jerusalem to Illyricum. Yeah. Kasi if you cannot demonstrate the power of God, then your preaching is just like ordinary. So now, ang good news kasi, it must be confirmed with signs and wonders and miracles. At the same time, ang apostleship ay confirmed ng signs and wonders and miracles. So that's the reason why the JA1 Church grow that fast by God's grace. Imagine mo, 25 years pa lamang, we have now 334 churches and still growing by the grace of God. Yeah, so yun, na-confirm lang yun, but I did not even desire that Lord make me an apostle. No, just to serve the Lord is enough for me. And only the people who can see things that the other could not see declared me that I am an apostle. Yeah. Mga kabayan, nakikita nyo, yung panawagan sa kanya, hindi after siya sa title, kundi ang title
ang pumunta sa kanya. Hindi niya hiningi pero binigay dahil sa kanyang mga resulta pagpagamit sa Diyos. Lagi nating tatandaan, God is not after to your ability but availability. Dahil available si Apostle Art, binigyan siya ng napakatinding ability. Katulad nung isusulat niyang libro na ika-7 libro patungkol sa abortion, marami agad akong natutunan. Nagkwentuhan kami, and indeed, it is a brilliant wisdom to write that kind of book. Abangan niyo yung libro niya. At ang huli ko pong katanungan, ano pa ho yung mga, eto pala, dahil napakalaki marangya ang simbahan ninyo, una, siyempre, binigay ng Diyos, naniniwala ako, hindi kayo mapapagpala sa ganitong kalaking church kung hindi pinagpala ang miyembro nyo. Ang tanong ko lamang, minsan may mga churches, kung i-condemn din yung mga businessman, sasabi, kanal, ganito, ganyan. Pero pag nangingi ng offering, hinahanap yung mga businessman. And I believe, sa buhay nyo rito, talagang sinusuportahan kayo ng mga businessman. Siyempre, alam naman natin, hindi lahat tinawag magpastor. Sabi nga ni Matsushita Konosuke, hindi Christian, business is a divine calling. Ano po yung masasabi nyo dun sa mga nagbi-business na Kristiyano? Kung paano nyo sila sinusuporta? I would say that they're a gift from the Lord. Actually, I prayed a lot that God will bless our congregation. And I've been praying for them that they will put up businesses and they will do businesses. Wow. And I praise the Lord. It works. We have so many people now who are now doing a lot of businesses. Ang maganda nito, pinagtatawanan kami noon. Okay. Dahil ang samahan ng mga born again dito sa Batangas ay samahan ng mga mahirap. Ganun katindi yun. Pero ni-reverse ko yun. I prayed a lot. And praise the Lord. Yung mga mahirap namin, mga member, in-encourage ko magnegosyo. Now, they are multi-millionaires. And praise God, nagpatayo kami ngayon ng building, nagulat ang mga tao na dito. Ang sabi nila ngayon, samahan lang ng mga born again, samahan lang ng mga mayayaman. So, binalik na sila yun. Yes. Yes. And of course, not to brag it out, I'm also a businessman. Wow. Okay? So, hindi ako against sa anumang pagninegosyo dahil nakalagay sa Bible, do business till I come. Yeah. Okay? So, those people who has a parochial mentality, they're even criticizing rich churches, it's not really from God. I believe Ang so. gusto lagi ng kaaway, maghihirap ang tao. Yes. Now, either we like it or not, sa Bible, in-encourage tayo ng Diyos na magnegosyo. Ayun. So, I'm doing business. Okay, we have so many business group of people. And now, ang dami mga multi-millionaire sa biyaya ng Panginoon. Yes. Yeah. Narinig niyo yun, mga katoto. Ang kanyang isip ay balanseng-balanse. Spiritual na, negosyante pa. We need to understand, even in the Bible, mayroong tinatawag na Peter calling, full-time talaga siya bilang apostles. Pero mayroong tinatawag na falling of epistle na tinatawag natin habang nagmi-mission, tent maker. Ang panawagan ho ni Apostle Art Gonzalez ay panawagang third John. Hindi lamang physical, kundi yung abundant blessing. At ang maganda rito, look at his mindset mula sa tinatawag nating may hirap ang born again. Ngayon, mayayaman lang ang born again. Tunay nga, kaninang sinasakyan ko, sinabi naman nagta-tricycle, dito pa lamang sa terminal, kitang-kita na ang building na ito. Simbolo ito na mapagpala ang Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga itong JA1, Jesus, the Anointed One. Ito si Olan Ignacio, ito ang aking oinalysis. Ang sabi sa John 14:14, ask anything in my name, I will do it. Oinalysis, kung tama ang silid, tama ang isip.
Alright. Anointed ka? Take one tayo? Sanay na ako sa TV. Ito lang. Ayun, okay. Sige.